Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Kumusta ang inyong mga puso ngayon? Sana ay handa kayong samahan ako sa isang panibagong kwento na tiyak nakakatok sa inyong mga damdamin. Isang kwentong magpapatunay na hindi lahat ng nakikita ng mata ay ang katotohanan ng puso. Madalas nating marinig na ang dugo ay mas matimbang kaysa tubig. Pero paano kung ang mismong kadugo mo ang siyang lalason sa iyong tahanan? At paano kung ang paghilom na hinahanap mo ay matagpuan sa kamay ng isang estranghero? Halina't ating simulan ang kwento ng pagbangon, pagtitiwala at pag-ibig. Ang tunog ng nababasag na kristal ay parang kulog na yumanig sa tahimik na opisina ni Banoy Montesillo. Hindi galing sa labas ang ingay, kundi mula sa kabilang linya ng telepono na mahigpit niyang hawak. Nanginginig ang boses ng kasambahay sa kabilang dulo, humihingi ng saklolo habang naririnig niya ang sigaw ng isang batang puno ng galit at hinanakit. Si Alab iyon ang panganay niyang anak. Muli na naman itong nagwawala. Napapikit si Banoy, ang matipunong CEO na kinatatakutan sa boardroom, ang tinaguriang agila ng negosyo, ay tila isang ibong bali ang pakpak sa tuwing ang usapan ay ang kanyang pamilya. Ibinaba niya ang telepono, kinuha ang susi ng kotse at tinalikuran ng bundok ng mga dokumentong kailangan niyang pirmahan. Sa pagkakataong ito, hindi kita ng kumpanya ang nasa isip niya, kundi ang gumuguhong pundasyon ng kanyang tahanan. Bumabagyo sa labas at tila nakikiayon ang langit sa bigat ng kanyang dibdib habang binabagtas niya ang daan paitaas sa lungsod ng takip silim. Sa tuktok ng burol, nakatayo ang Bietu Batobalani. Dati, ito ang pangarap nilang mag-asawa, isang palasyo para sa kanilang tatlong anghel. Pero mula nang mawala ang kanyang asawa, ang mansyon ay naging isang malamig na libingan ng mga alaalang hindi na maibabalik. Pagpasok pa lang ni Banoy sa pinto, sumalubong na sa kanya ang amoy ng takot. Basag na base sa sahig, mga una na nagkalat sa hagdanan. At sa gitna ng sala, nakatayo ang huling kasambahay na natitira. Bitbit ang kanyang maleta, umiiyak. Hindi na nito kailangan magsalita. Alam na ni Banoy ang sasabihin nito. Suko na ito. Wala nang tumatagal sa Batubalani. Akmang aabutin ni Banoy ang kanyang pitaka para bayaran ang sweldo ng katulong nang may isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw mula sa itaas ng hagdanan. Hayaan mo siyang umalis, Banoy. Hindi siya karapat-dapat sa pamamahay na ito. Napatingala si Banoy. Pababa ng hagdanan si Sol Villarreal, ang nakababatang kapatid ng kanyang yumaong asawa. Suot ang isang itim na bestida na lalong nagpapatingkad sa maputi nitong balat. Naglakad si Sol ng may gilas at kapangyarihan. Tila siya ang reyna ng tahanang ito. Lumapit si Sol sa kanya at marahang pinagpag ang ilang patak ng ulan sa balikat ng kanyang Amerikana. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Sol ay pumuno sa hangin. Pilit na tinatakpan ang amoy ng luma at saradong bahay. Nasaan ang mga bata? Paos na tanong ni Banoy. Napatulog ko na. Malamig na sagot ni Sol habang inaayos ang kwelyo ng polo ni Banoy. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. O marahil, iyon ang gusto niyang ipakita. Si Alab, mahirap siyang pakalmahin, pero alam mo naman na ako lang ang pinakikinggan nila. Ako lang ang natitirang alaala ng mami nila, Banoy. Napabuntong hininga si Banoy at napaupo sa sofa, sapo ang kanyang noo. Ang pagod ay gumapang sa bawat himaymay ng kanyang kalamnan. Totoo ang sinabi ni Sol. Sa tuwing nagkakagulo, si Sol ang laging dumarating. Si Sol ang laging nasa tabi niya. Si Sol ang nakakaalam kung paano patakbuhin ang bahay na ito. Tinabihan siya ni Sol. Ang boses nito ay parang bulong ng isang ahas, mapanghalina at mapanganib. Hanggang kailan mo papahirapan ang sarili mo, kuya? Tanong ni Sol habang hinahawakan ang kamay ni Banoy na nakakuyom. Tingnan mo ang bahay na ito. Magulo, walang ilaw. Ang mga bata,
ay lumalaking galit sa mundo dahil ipinagkakatiwala mo sila sa mga katulong na pera lang ang habol. Hindi ba't sinabi ko naman sa'yo, nandito ako. Tumingin si Banoy sa mga mata ng kanyang hipag. Nakita niya ang refleksyon ng kanyang asawa sa mukha ni Sol at kumirot ang kanyang puso. Ang pangungulila ay isang sugat na hindi naghihilom. Anong gusto mong gawin ko, Sol? Tanong niya. Ang boses ay puno ng pagsuko. Hindi ko pwedeng pabayaan ang kumpanya. Iyon na lang ang maipapamana ko sa kanila. Ngumiti si Sol ng tipid. Inilabas niya mula sa kanyang bag ang isang makapal na folder. Ipinatong niya ito sa mesa, sa harap ni Banoy. Simple lang. Bulong ni Sol. Inilalapit ang mukha kay Banoy. Hayaan mong ako ang maging ina nila. Legal man o sa puso. Pirmahan mo ang authorization of guardianship na ito, Banoy. Ibigay mo sa akin ang buong karapatan na magdesisyon para sa kanila habang busy ka sa pagpapalago ng yaman nila. Tinitigan ni Banoy ang papel. Nakasulat doon ang pangalan ni Solampid Villarreal bilang legal na tagapangalaga ni Naalab, Hamog at Sinag. May bahagi ng kanyang isip ang nagsasabing mali ito, na ang responsibilidad ay dapat sa kanya. Pero ang pagod, ang lungkot, at ang boses ni Sol na pilit ipinapaalala ang kanyang mga pagkukulang ay nagpapahina sa kanya. Para ito sa mga bata, Banoy. Dagdag na diin ni Sol, iniaabot ang isang gintong ballpen sa kanya. Hindi ba't nangako ka sa ate ko na ibibigay mo ang lahat para sa kanila? Kung mahal mo sila, hahayaan mo silang alagaan ng taong tunay na nagmamahal sa kanila. Kinuha ni Banoy ang ballpen. Ang bigat nito sa kanyang kamay ay tila kasin bigat ng desisyong kanyang gagawin. Sa labas, kumulog ng malakas at sandaling namatay ang ilaw sa buong mansyon. Sa dilim, narinig niya ang boses ni Sol. Hindi na malambing kundi tila nagmamadali, naguutos. Pirmahan mo na, Banoy. Bago pa magising ang mga bata, bago pa mahuli ang lahat. Inilapit ni Banoy ang dulo ng ballpen sa papel. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Habang si Sol ay nakatingin sa kanya, ang mga mata ay nagniningning sa dilim. Naghihintay na mahulog ang huling bantay ng Batubalani sa kanyang patibong. Parang mga karayom na tumutusok sa balat ni Haraya ang bawat patak ng ulan. Nakatayo siya sa harap ng dambuhalang gate ng Villa Batubalani. Yakap-yakap ang kanyang kupas na backpack para hindi mabasa ang kaisa-isang maayos na damit na laman nito. Basang-basa na siya. Ang kanyang rubber shoes na ilang beses nang tinahi ay sumusuko na sa putik at baha. Pero hindi siya pwedeng umatras. Ito na ang huling ahensya na tumanggap sa kanya at ito na rin ang huling bahay na pwede niyang pasukan. Kailangan niya ang trabahong ito para sa gamot ni nanay, para sa matrikula ng mga kapatid niya. Bumukas ang maliit na pinto sa gilid ng gate. Isang matandang babae ang sumilip, may hawak na payong. Ito si Manang Gunita, ang mayordoma na kausap niya sa telepono kanina. Diyos ko, iha! Pasok, bilis! Hila ni Manang Gunita sa kanya papasok. Pagpasok sa loob ng mansyon, nanliit si Haraya. Ang taas ng kisame ay parang langit na hindi niya kayang abutin. Ang mga chandeliers ay kumikinang kahit patay ang kalahati ng mga ilaw. Pero higit sa ganda, naramdaman niya ang lamig, hindi dahil sa aircon, kundi dahil sa kawalan ng init ng isang tahanan. Ito na ba yun? Isang matalas na boses ang bumasag sa katahimikan. Mula sa sala, lumitaw si Sol. Nakapamiwang ito. Ang mga mata ay nanunuri mula sa basang buhok ni Haraya hanggang sa kanyang maputik na sapatos. Manang Gunita, tawag ni Sol nang hindi inaalis ang tingin kay Haraya. Sinabi ko sa agency na magpadala ng professional nanny. Bakit basang sisiwang dinala nila? Baka pati ang dumi sa labas. Ipasok niyan sa pamamahay ng kuya ko. Napayuko si Haraya. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang sabihing malinis siya at marangal. Pero alam niyang wala siyang karapatan.
Pasensya na po, ma'am. Nanginginig na sabi ni Haraya. Wala po kasing masakyan. Nilakad ko po mula sa terminal. Wala akong pakialam sa kwento ng buhay mo. Putol ni Sol. Tinalikuran siya nito na parang isang basahan na hindi karapat-dapat pag-aksayaan ng panahon. Paalisin mo na yan, Manang. Hindi siya bagay dito. Akmang hihilahin na sana ni Manang Gunita, si Haraya palabas nang bumukas ang pinto ng library. Lumabas si Banoy. Natigilan si Haraya. Nakita na niya ang amo sa mga magazine pero iba ang hitsura nito sa personal. Ang lalaking nasa harap niya ay mukhang hindi natutulog ng ilang taon. Ang mga mata nito ay malalim at walang buhay pero nandoon pa rin ang tindig ng isang taong sanay mag-utos. Tumingin si Banoy kay Sol, tapos kay Haraya. Walang emosyon, walang awa. Siya na ba ang galing sa agency? Tanong ni Banoy. Ang boses ay parang yelo. Kuya, tingnan mo naman. Reklamo ni Sol, lumapit kay Banoy at humawak sa braso nito. Mukhang siya pa ang aalagaan kaysa mag-alaga. Huwag na nating ituloy ito. Ako na lang kasi ang... Tanggap ka na. Diretsong sabi ni Banoy kay Haraya. Hindi pinapansin ang sinasabi ni Sol. Nanlaki ang mata ni Haraya. Papo, sir? Lumapit si Banoy ng kaunti. Sapat lang para maamoy ni Haraya ang alak at kape sa hininga nito. Wala akong pakialam kung saan ka galing o kung mukha kang basahan. Madiing sabi ni Banoy. Ang kailangan ko ay may magbabantay sa mga anak ko habang nagtatrabaho ako. Pero makinig kang mabuti. Itinaas ni Banoy ang isang daliri. 1 linggo. Bibigyan kita ng 1 linggo. Kapag narinig kong umiyak ang mga anak ko ng higit sa 5 minuto at hindi mo napatahan, kapag may nasugatan sa kanila kahit isang gasgas, palabas ka ng bahay na ito bago ka pa makapag-impake. Naiintindihan mo? Opo, Sir Banoy. Mabilis na sagot ni Haraya. Ang puso ay kumabog sa kaba at tuwa. Gagawin ko po ang lahat. Tinalikuran na siya ni Banoy at umakyat sa hagdan. Naiwan si Sol na nakatingin kay Haraya ng masama. Isang tingin na nangangakong gagawin niyang impyerno ang 1 linggong iyon. Nang gabing iyon, dinala ni Manang Gunita si Haraya sa isang maliit na kwarto sa tabi ng kusina. Pagkatapos magbihis ng tuyong damit, hindi dinalaw ng antok si Haraya. Iniisip niya ang banta ni Sir Banoy. Iniisip niya ang masamang tingin ni Sol. Palakad-lakad siya sa pasilyo, sinusubukang kabisaduhin ang bahay nang may marinig siyang kaluskos. Hindi ito ihip ng hangin. Tunog ito ng isang bagay na nabasag, sinundan ng pigil na hikbi. Galing ang tunog sa dulo ng pasilyo, sa isang kwartong madilim na mukhang bodega. Ipinagbawal ni Manang Gunita na pumunta doon, pero ang instinto ni Haraya ay mas malakas kaysa sa takot. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang pinto ay nakaawang ng kaunti. Sumilip si Haraya. Sa dilim, may aninong nakaupo sa sulok. Kumislap ang kidlat mula sa bintana at naaninag niya ang mukha ng isang batang lalaki. Si Alab ang panganay. Puno ng luha ang mata ng bata. Pero hindi lungkot ang nakita ni Haraya, kundi galit. Isang malalim at nakakatakot na galit para sa isang 8 anyos. Pero mas ikinabigla ni Haraya ang hawak ng bata. Isang malaking piraso ng basag na salamin. Mahigpit ang pagkakahawak ni Alab dito at tumutulo na ang dugo mula sa palad niyang hinihiwa ng talim. Akmang isusugat ni Alab ang salamin sa kanyang braso nang hindi makapigil si Haraya. Huwag! Sigaw ni Haraya at binuksan ng malakas ang pinto. Napalingon si Alab. Ang mata ay nanlalaki at itinutok ang matalim na salamin sa direksyon ni Haraya. Hindi gumalaw si Haraya. Nakatutok sa kanya ang matalim na basag na salamin na hawak ni Alab, pero hindi siya umatras. Sa halip, dahan-dahan siyang lumuhod para magkapantay ang kanilang mga mukha. Nakita niya ang panginginig ng kamay ng bata. Ang dugo mula sa palad nito ay tumutulo sa sahig, pero ang mas malalim na sugat ay nasa mga mata nito. Galit, takot, at isang matinding gutom sa atensyon. Masakit yan, di ba?
Malumanay na tanong ni Haraya. Hindi siya tumingin sa salamin, kundi diretso sa mata ni Alab. Nabigla si Alab. Sanay siya sa sigaw. Sanay siya sa palo o sa takot ng mga yaya. Pero ang boses na ito, parang humihaplos. Wala kang pakialam, sigaw ni Alab, pero bumaba ng kaunti ang kanyang kamay. May pakialam ako, kasi dumudugo yan, sagot ni Haraya. Inilahad niya ang kanyang palad. Wala siyang sinabing utos. Naghintay lang siya. Akin na, gamutin natin. Pagkatapos, ipagluluto kita ng pinakamasarap na hapunan na matitikman mo. Saglit na nag-alinlangan ang bata. Sa huli, dahan-dahan niyang binitawan ang salamin. Agad na kinuha ni Haraya ang panyo sa kanyang bulsa at binalot ang sugat ni Alab. Gutom lang yan, bulong ni Haraya habang inaakay ang bata palabas ng madilim na kwarto. Halika, maghahasik tayo ng magic sa kusina. Sa kusina ng Batubalani, abala si Haraya. Wala masyadong laman ng ref, kundi mga frozen meat at ilang gulay na malapit ng malanta. Pero sanay si Haraya sa gipit. Sa probinsya, natutunan niyang gawing piyesta ang simpleng ulam. Nagpakulo siya ng baboy. Pinitpit ang bawang, hiniwa ang sibuyas, at piniga ang sampalok para sa sabaw. Maya-maya, ang amoy ng sinigang, maasim, mainit at nakakatakam, ay nagsimulang umikot sa buong mansyon. Ito ang amoy na matagal nang nawala sa bahay na yon. Ang amoy ng isang totoong tahanan. Si Alab ay nakaupo sa counter, pinapanood siya. Sina Hamog at Sinag, ang dalawang nakababata, ay lumabas na rin sa kanilang lungga. Hinihila ng bango ng niluluto ni Haraya. Habang nakatalikod si Haraya para kumuha ng plato, pumasok si Sol sa kusina. Nakita ni Sol ang mga bata na nakatingin kay Haraya na parang ito ang bago nilang bayani. Kumuyom ang kamao ni Sol. Hindi pwede ito. Hindi pwedeng maging masaya ang mga bata sa piling ng iba. Mabilis ang galaw ni Sol. Habang abala si Haraya sa lababo, dinampot ni Sol ang garapon ng asin. Pasimple niyang ibinuhos ang sandamakmak na asin sa kumukulong kaldero ng sinigang. Tingnan natin kung kainin niyo pa yan. Isip ni Sol bago mabilis na lumabas ng kusina. May ngisi sa kanyang mga labi. POV Banoy. Pag-uwi ni Banoy, handa na ang kanyang tenga sa pagsalubong ng mga sigawan at iyakan. Pero ang sumalubong sa kanya ay katahimikan, nakakapanibago. Naglakad siya papunta sa dining area. Doon, natigilan siya sa kanyang nakita. Nakaupo ang tatlo niyang anak sa hapagkainan. Walang nagbabatuhan ng pagkain, walang sumisigaw. Si Sinag, ang bunso, ay sinusubuan ni Haraya. Si Alab at Hamog ay abala sa paghigop ng sabaw. "Daddy!" tawag ni Hamog. Nang makita siya. "Kain po tayo. Ang sarap ng luto ni Yaya Hara." Napatingin si Banoy kay Haraya. Nakatayo ito sa gilid, nakasuot ng apron na medyo malaki sa kanya. May kaunting dungis ng uling sa pisngi. Mukha itong pagod, pero nakangiti. Umupo si Banoy sa kabisera. Agad siyang nilagyan ni Haraya ng kanin at sabaw sa mangkok. Ang usok ng sinigang ay humaplos sa mukha ni Banoy at bigla siyang dinala nito sa isang alaala. Noong buhay pa ang asawa niya, noong masaya pa sila. Kinuha niya ang kutsara, humigop siya ng sabaw. Natigilan si Banoy. Napakunot ang kanyang noo. Maalat, sobrang alat, halos hindi malunok. Mapaklang tiningnan ni Banoy ang sabaw. Ito ba ang sinasabi ng mga anak niya na masarap? Tumingin siya kay Sol na nakaupo sa kabilang dulo ng mesa, naghihintay ng reaksyon niya. Parang may tinatagong tuwa. Tumingin siya kay Haraya na mukhang kinakabahan. Akmang ibababa na sana ni Banoy ang kutsara at pagsasabihan si Haraya. Nang makita niya si Alab, ang anak niyang laging galit, laging nagwawala, ay tahimik na kumakain. Inuubos nito ang sabaw,
maalat man o hindi. At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, nakita ni Banoy na hindi nakakunot ang noo ng anak niya. Na-realize ni Banoy, hindi lasa ang habol ng mga bata. Uhaw sila sa init. Uhaw sila sa pag-aaruga ng isang taong nagluto para sa kanila. Hindi nagpa-deliver lang. Imbes na magalit, nilunok ni Banoy ang maalat na sabaw. Pinilit niyang ngumuya. "Masarap ba, Daddy?" tanong ni Hamog. Tumango si Banoy. Kahit gusto niyang uminom ng isang galong tubig. "Oo, anak. Masarap. Mainit." Napatingin siya kay Haraya. Nakita niya ang paghinga nito ng maluwag. Nang abutin ni Banoy ang pitsel ng tubig, aksidenteng nagdikit ang kamay nila ni Haraya. Naaabutin din sana yon para pagsilbihan siya. Para siyang nakuryente. Mabilis na iniatras ni Haraya ang kamay. Namumula. Sorry po, sir." Tinitigan siya ni Banoy. Sa ilalim ng ilaw ng chandelier, nakita niya ang pagod pero maamong mga mata ng dalaga. May kung anong kumalabog sa dibdib ni Banoy. Hindi galit, hindi lungkot, kundi isang bagay na matagal nang patay sa kanya. Mula sa gilid, nakita ni Sol ang lahat. Ang pagdikit ng balat, ang tinginan, ang hindi pagreklamo ni Banoy sa nilason niyang pagkain. Humigpit ang hawak ni Sol sa kanyang tinidor hanggang sa mamuti ang kanyang mga knuckles. "Hindi pa tayo tapos, Yaya." Bulong ng isip ni Sol. "Nagsisimula pa lang ako." Mula sa anino ng pasilyo, pinanood ni Sol ang eksena sa hapagkainan. Nakita niya ang pagdampi ng kamay ni Banoy at Haraya. Nakita niya ang pamumula sa pisngi ng probinsyana. At higit sa lahat, nakita niya ang isang bagay sa mga mata ng kanyang bayaw na matagal na niyang hindi nakikita. Interes. Hindi iyon para sa kanya. Para iyon sa Yaya. Ang asim ng sinigang na nilason niya ay tila lumipat sa kanyang sikmura. Ang plano niya ay pumalpak. Imbes na mapahiya ang Yaya. Lalo pa itong naging anghel sa paningin ng mga bata. At higit sa lahat, ni Banoy. Tumalikod si Sol at pumasok sa kanyang kwarto. Ang pinto ay isinara ng may puwersa. Kinuha niya ang kanyang telepono. Isang mensahe ang naghihintay sa kanya. "Sol, last warning. Bayaran mo ang utang mo sa Biyernes o ipapahanap kita." Nanginig ang kamay ni Sol, ang mga luho, ang pagsusugal, ang pagpapanggap na mayaman pa rin siya. Lahat ay may kapalit. At ang tanging paraan para mabayaran yon ay ang pondo na iniwan ng kanyang kapatid para sa mga bata. Ang pondong makukuha lang niya kapag naging legal guardian na siya. Isang babaeng basahan ang nakaharang sa kanyang daan. Kung hindi kita kayang talunin sa kabaitan, isip ni Sol habang naglalakad pabalik-balik, dadalhin kita sa putikan kung saan ka nararapat. Kinabukasan, habang nasa palengke si Haraya kasama si Manang Gunita, sinimulan ni Sol ang kanyang plano. Ang unang hinto, ang kwarto ng Yaya. Walang katok-katok, pumasok si Sol. Ang kwarto ni Haraya ay maliit at simple, malinis. May isang maliit na altar sa mesa kung saan nakalagay ang litrato ng isang matandang babae, ang ina siguro nito. Walang halaga. Binuksan ni Sol ang aparador. Mga lumang damit. Isang pares ng tsinelas. Sa ilalim ng mga damit, may isang maliit na baul. Binuksan niya ito. Mga sulat, mga resibo, at isang papel na nakatupi ng maayos. Binuklat ni Sol ang papel. Isang demand letter, sulat mula sa ospital, na niningil ng malaking halaga para sa operasyon ng ina ni Haraya. Napangisi si Sol. Ito na ang bala niya. Nang gabing iyon, hinintay ni Sol si Banoy sa library nito. Naabutan niya itong nakatitig sa litrato ng kanyang yumaong asawa. Ito ang perpektong pagkakataon. "Kuya!" Malambing na tawag ni Sol. Nilalagyan ng brandy ang baso ni Banoy. "Okay ka lang? Mukhang malalim ang iniisip mo." "Pagod lang ako, Sol." Sagot ni Banoy. Hindi inaalis ang tingin sa litrato. Umupo si Sol sa tapat niya.
Ang muka ay puno ng pekeng pag-aalala. Hindi lang yan, kuya. Alam kong nag-aalala ka rin sa mga bata. Sa akin din, nag-aalala ako. Bakit? Dahil sa bagong yaya, sabi ni Sol. Tila nag-aatubili. Mabait siya sa mga bata, oo. Pero hindi natin alam ang tunay niyang pagkatao. Ipinakita ni Sol ang kopya ng demand letter na kinunan niya ng litrato. Nakita ko ito sa basura kanina. May malaki siyang utang, Kuya Banoy. Desperada siya sa pera. Tiningnan ni Banoy ang litrato sa telepono. Kumunot ang noon niya. Kaya pala siya nandito. Bulong ni Sol. Bawat salita ay may lason. Hindi dahil sa mga bata. Nandito siya dahil sa pera mo. Mag-ingat ka, kuya. Baka isang araw hindi lang sahod niya ang kunin niya. Baka pati ang laman ng kaban mo. Hindi umimik si Banoy. Pero nakita ni Sol na tumalab ang lason. Ang binhi ng pagdududa ay naitanim na. Kinabukasan, isinagawa ni Sol ang huling bahagi ng kanyang plano. Habang naglalaro ang lahat sa hardin, pumasok siya sa kwarto ni Banoy at ng kanyang yumaong ate. Binuksan niya ang jewelry box. Kinuha niya ang paboritong kwintas ng kapatid niya. Isang kwintas na may perlas. Pagkatapos, dumiretso siya sa kwarto ni Haraya at maingat na inilagay ang kwintas sa bulsa ng backpack nito. Nang hapon ding iyon, gumawa ng eksena si Sol. Ang kwintas ko! Hindi! Ang kwintas ni ate! Nawawala! Sigaw niya. Tila nasisiraan ng bait. Nagkagulo ang buong bahay. Si Banoy ay bumaba mula sa kanyang opisina. Si Haraya ay tumakbo mula sa kusina. Anong nangyayari? Tanong ni Banoy. Kuya, ang perlas na kwintas ni ate. Kinuha ko kanina para ipalinis sana pero hindi ko na makita. Umiiyak na, sabi ni Sol. Tumingin siya sa mga kasambahay at ang kanyang tingin ay huminto kay Haraya. Kailangan nating halughugin ang buong bahay, sabi ni Sol. Lahat ng gamit para sa kapakanan ng lahat. Nagkatinginan ang mga katulong. Si Haraya ay namutla. Hindi po ako ang kumuha, mahinang sabi ni Haraya. Lahat tayo ay suspek hanggat hindi lumalabas ang kwintas, giit ni Sol. Walang nagawa si Banoy. Pumayag siya. Isa-isang hinalughog ang mga gamit. Nang buksan ang backpack ni Haraya, nahulog mula sa bulsa nito ang isang kumikinang na bagay. Ang perlas na kwintas. Tumahimik ang lahat. Ang tanging maririnig ay ang pigil na paghinga ni Haraya. Dahan-dahang pinulot ni Banoy ang kwintas. Tiningnan niya ito. Pagkatapos, tumingin siya kay Haraya. Wala nang init sa mga mata ni Banoy. Wala na ang kuryenteng naramdaman nila kagabi. Ang tanging nakita ni Haraya sa mga mata ng kanyang amo ay isang malamig at matalim na pagkadismaya. Parang binuhusan ng nagyayalong tubig ang buong kaluluwa ni Haraya. Nakatayo siya sa gitna ng sala. Hawak ni Banoy ang kwintas na parang ebidensya ng isang karumal-dumal na krimen. Ang mga mata ng lahat ay nakatutok sa kanya, mga matang mapanghusga, puno ng pagkasuklam. Hindi po ako. Nabasag ang boses ni Haraya, pilit na lumalaban sa mga luhang nagbabadyang tumulo. Sir Banoy, maniwala po kayo. Hindi ko po alam kung paano napunta yan sa gamit ko. Pero ang mukha ni Banoy ay parang pader na bato. Ang pagdududa na itinanim ni Sol ay namunga na ng mapait na bunga. Ang nakita niya ay hindi isang inosenteng dalaga, kundi isang desperadong babae na may malaking utang, isang magnanakaw na nagpanggap na anghel. Umalis ka na. Mahinahon, ngunit may bigat na utos ni Banoy. Ngayon din, bawat salita ay parang punyal na bumaon sa puso ni Haraya. Tumingin siya sa mga bata. Si Hamog ay umiiyak na sa isang sulok. Si Alab ay nakatingin sa kanya. Pagkatapos ay sa tita Sol nito, ang noo ay nakakunot na tila may inaalalang hindi masabi. Si Baby Sinag lang ang walang muwang, nakakapit sa binti niya. Kuya, tama yan, sabat ni Sol.
Inaakbayan si Banoy na tila ito ang biktima. Huwag mo nang palakihin pa ito. Ang mahalaga ay naibalik ang alaala ni ate. Walang nagawa si Haraya kundi tumalikod. Bawat hakbang paakyat sa hagdanan papunta sa kanyang kwarto ay parang may pabigat na 1,000 kilo. Habang nanginginig na inilalagay ang kanyang iilang damit sa backpack, hindi niya napigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Hindi para sa trabahong nawala, kundi para sa tiwalang nasira. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa 3 batang muling maiiwan sa lamig ng mansyon. Bago siya bumaba, gusto niya sanang yakapin man lang si Sinag sa huling pagkakataon. Pero paglabas niya ng pinto, hinarang na siya ni Sol. "Huwag mo nang lapitan ang mga pamangkin ko," malamig na sabi ni Sol. Ang mga mata ay nag-aapoy sa tagumpay. Baka kung ano pa ang mawala sa kanila. Napakagatlabi na lang si Haraya at nagpatuloy sa pagbaba. Paglabas niya ng pinto, bumuhos muli ang malakas na ulan. Ito na yata ang kapalaran niya, ang laging mag-isa sa gitna ng bagyo. Habang naglalakad siya papalabas ng gate, isang maliit na figura ang humabol sa kanya. "Yaya Hara, huwag kang umalis." Si Alab, basang-basa sa ulan, tumakbo ang bata at hinarangan ang daan niya. "Alab, bumalik ka sa loob!" Sigaw ni Banoy mula sa pinto. Pero hindi nakinig ang bata. Tumingin ito sa kanyang ama. Ang mga mata ay puno ng galit at pagmamakaawa. "Daddy, hindi siya ang kumuha. Si Tita Sol. Nakita ko siya, Daddy. Pumasok siya sa kwarto ni Yaya Hara. Kaninang wala si Yaya." Natigilan si Haraya. Tumingin siya kay Banoy. Umaasang makikita ang kahit katiting na pag-aalinlangan. Pero ang galit sa mukha ni Banoy ay hindi nabawasan. Ang tingin niya ay para sa isang anak na muling gumagawa ng gulo. "Alab, pumasok ka sa loob. Tama na ang eksena." Sigaw ni Banoy. Kinaladkad ng isang gwardiya ang bata pabalik sa mansyon. Ang huling nakita ni Haraya ay ang pagpupumiglas ni Alab habang sumisigaw, "Kasalanan mo to, Daddy! Kasalanan mo to!" Isinara ang dambuhalang gate. Naiwan si Haraya sa labas. Mag-isa sa ilalim ng ulan. Dala-dala ang sakit ng isang kasalanang hindi niya ginawa. Muling nilamon ng dilim at lamig ang Villa Batubalani. Tila kailanman ay hindi dinaanan ng kahit kapiranggot na init. Sa loob ng mansyon, habang abala ang lahat sa pagpapakalma kay Alab na nagwawala, walang nakapansin sa maliit na sisinag na nakaupo sa sahig. Namumutla ang bata. Ang kanyang paghinga ay mabilis at mababaw. Bigla, nanigas ang katawan ng bata. Nagsimula itong manginig ng malakas. Bumubula ang bibig nito. Kinukumbulsyon si Sinag. "Diyos ko, ang bata!" Sigaw ni Manang Gunita. Natarantang lumapit si Sol. Ang mukha niya ay puno ng takot. Ngunit hindi takot para sa bata, kundi takot na baka masira ang kanyang plano. Habang buhat-buhat ni Manang Gunita ang nangingisay na bata, kinuha ni Sol ang kanyang telepono. Ngunit hindi numero ng doktor o ambulansya ang kanyang tinawagan. "Attorney?" Nanginginig ang boses ni Sol sa kabilang linya. "Oo, ako to. Kailangan na nating i-file ang guardianship papers. Agad-agad, bago pa may mangyaring masama." Ang ulan ay parang mga hagupit ng latigo sa windshield ng sasakyan ni Banoy. Nasa gitna siya ng biyahe patungong isang mahalagang business meeting sa kabilang lalawigan, pero ang kanyang isip ay naiwan sa Villa Batubalani. Sa bawat pag-andar ng wiper ng kotse, tila binubura nito ang mukha ni Haraya sa kanyang alaala, pero hindi ito magawa ng kanyang puso. "Bakit hindi ako mapakali?" Bulong ni Banoy sa sarili habang mahigpit ang hawak sa manibela. Naaalala niya ang mga mata ni Haraya bago ito umalis. Hindi iyon mata ng isang magnanakaw. Iyon ay mga mata ng isang taong nasaktan ng dangal. At ang sigaw ni Alab, ang boses ng kanyang anak na nagsasabing si Sol ang may gawa. Paulit-ulit itong umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig gaya ng kulog sa labas.
Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang mahinang signal, isang putol-putol na boses. Si Manang Gunita. Sir, Sir Banoy? Bumalik ho kayo. Ang boses ng matanda ay puno ng panginginig. Si Sinag, ang bata, hindi na maayos ang hinga. Si Ma'am Sol, ayaw kaming palabasin. Baha na sa kalsada. Manang, Manang, sigaw ni Banoy, pero namatay na ang linya. Nawala na ang signal dahil sa lakas ng bagyo. Isang matinding kaba ang bumalot kay Banoy. Hindi na siya nagdalawang isip. Kahit delikado ang daan, buong lakas niyang iniikot ang manibela para bumalik. Habang binabagtas ang daan pabalik, isang malakas na dagundong ang narinig niya. Sa harap ng kanyang SUV, gumuho ang isang bahagi ng bundok. Putik, bato, at mga tumbang puno ang humarang sa tanging daan patungo sa kanyang mansyon. Hindi na makakadaan ang sasakyan. Diyos ko, ang mga anak ko! Sigaw ni Banoy. Kinuha niya ang kanyang flashlight at kapote. Nilisan niya ang sasakyan at nagsimulang tumakbo. 5 kilometro pa ang layo ng Villa Batubalani. Bawat hakbang niya sa putikan ay parang hinihila siya pababa. Pero ang takot na mawalan ng anak ay mas malakas kaysa sa pagod ng kanyang katawan. Sa loob ng Villa Batubalani, madilim ang buong mansyon, patay ang kuryente. Sa library, nakaupo si Sol, may hawak na baso ng brandy. Ang liwanag ng kidlat ang tanging nagbibigay ng anyo sa kanyang mukha, na ngayoy puno ng desperasyon. Sa tabi niya, nakalatag ang mga dokumento ng guardianship. Kailangan ko lang pirmahan ito ni Banoy bukas. Lahat ng ito, magiging akin na. Bulong ni Sol, ang boses ay parang baliw. Mula sa itaas, naririnig ang iyak ni Hamog at ang sigaw ni Alab na humihingi ng tulong para kay Sinag. Pero hindi sila pinapansin ni Sol. Para sa kanya, ang mga bata ay mga sagabal lamang sa kanyang kalayaan mula sa utang. Manahimik kayo, sigaw ni Sol sa dilim. Natututulog ang daddy niyo. Walang darating. P.O.V. Banoy. Pagod na si Banoy. Ang kanyang binti ay parang sasabog na sa sakit. Ang kanyang hininga ay kapos na. Pero nang makita niya ang pamilyar na gate ng Batubalani sa malayo, tila bumalik ang kanyang lakas. Tumakbo siya palapit. Pero tumigil siya nang may makita siyang anino sa tapat ng gate. Isang maliit na figura, basang-basa, suot ang isang kupas na backpack. Sinusubukan nitong akyatin ang mataas na bakal na gate. Kahit madulas at mapanganib, itinutok ni Banoy ang kanyang flashlight. Haraya! Gulat na sambit ni Banoy. Lumingon ang dalaga. Ang kanyang muka ay maputla. Ang kanyang mga kamay ay sugat-sugat na sa pilit na pag-akyat sa matutulis na rehas. Sir Banoy! Sigaw ni Haraya sa gitna ng hangin. Tulungan niyo po ako. Naririnig ko ang iyak ni Sinag mula sa labas. May masamang nangyayari sa loob. Hindi makapaniwala si Banoy. Ang babaeng pinalayas niya, ang babaeng pinagbintangan niya, ay narito muli. Hindi para maghiganti, kundi dahil hindi nito matis ang naramdamang panganib para sa kanyang mga anak. Bakit ka bumalik? Tanong ni Banoy, habang mabilis na binubuksan ng gate gamit ang kanyang susi. Dahil alam kong kailangan nila ako, sir. Sagot ni Haraya. Walang halong galit, tanging pag-aalala lang. Hindi ko po sila kayang iwan sa ganitong bagyo. Mabilis silang tumakbo, papasok sa mansyon. Pagdating sa pinto, laking gulat ni Banoy nang makitang nakalak ito mula sa loob. Hinarap niya ang bintana at gamit ang isang malaking bato, binasag niya ang salamin. Sol! Manang Gunita! Sigaw ni Banoy habang tumatalon sa loob ng bahay. Ang bawat yabag ni Banoy sa madilim na pasilyo ng Villa Batubalani ay nag-iiwan ng bakas ng putik at tubig, pero wala siyang pakialam. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Sol! Nasaan ang mga bata? Sigaw ni Banoy.
Ang boses ay paos at puno ng galit. Tumigil siya sa sala. Sa gitna ng dilim, naaninag niya si Sol na nakahandusay sa sofa. May hawak pa itong baso at ang amoy ng alak ay humahalo sa amoy ng amag sa bahay. Hindi man lang ito nagising sa sigaw niya. Ang galit ni Banoy ay umabot sa sukdulan. Paanong nagagawa ng babaeng ito na matulog ng mahimbing habang ang mga anak niya ay inasa panganib? Iniwan niya ang hipag at mabilis na umakyat sa ikalawang palapag. Tumigil si Banoy sa tapat ng kwarto ng mga bata. Ang pinto ay nakaawang ng kaunti. Isang manipis at dilaw na liwanag mula sa kandila ang lumalabas mula sa loob. At doon, narinig niya iyon. Isang himig. Isang mahina at nanginginig na boses, pero puno ng tamis. Isang kanta na tila humahaplos sa sugatang kaluluwa ng bahay na yon. Nanigas si Banoy sa kanyang kinatatayuan. Iyon ang kanta ng kanyang yumaong asawa. Ang lullaby na kinakanta nito tuwing may sakit ang mga bata. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang tanawing sumalubong sa kanya ay habang buhay na tatatak sa kanyang isipan. Sa gitna ng silid, nakaupo sa sahig si Haraya. Basang-basa pa rin ang kanyang buhok at damit, nanginginig sa lamig, pero ang kanyang mga bisig ay nakayakap ng mahigpit sa tatlong bata. Si Sinag ay nakahiga sa kanyang kandungan, nakabalot sa isang mainit na kumot, may basang bimpo sa noo. Si Hamog ay nakasandal sa kanyang balikat, habang si Alab ay nakayakap sa kanyang baywang, mahimbing na natutulog sa kabila ng takot. Si Haraya, ang babaeng pinalayas niya, ang babaeng tinawag niyang magnanakaw, ay bumalik para maging tanging liwanag sa dilim ng kanyang mga anak. Haraya, bulong ni Banoy. Halos hindi lumabas ang boses niya sa tindi ng emosyong bumabara sa kanyang lalamunan. Nag-angat ng tingin si Haraya. Nang makita niya si Banoy, hindi galit ang nakita sa kanyang mga mata, kundi isang matinding pakiusap. Sir Banoy, mahinang sabi ni Haraya. Ang mga luha ay nagsimulang pumatak sa kanyang maputlang pisngi. Patawad po, pumasok po ako nang walang pahintulot. Pero hindi ko po kayang iwanan si Sinag. Mataas ang lagnat niya, sir. Kinukumbulsyon siya kanina. Kailangan niya ng doktor. Humakbang palapit si Banoy at lumuhod sa harap nila. Hinawakan niya ang noo ni Sinag. Mainit pa rin ito, pero maayos na ang paghinga ng bata. Tumingin siya kay Haraya. Nakita niya ang mga sugat sa kamay nito. Mga gasgas mula sa pag-akyat sa gate. Nakita niya ang panginginig ng katawan nito dahil sa basang damit. Pero mas pinili nitong painitin ang mga bata kaysa ang sarili niya. Bakit? Tanong ni Banoy. Ang boses ay basag na. Bakit ka bumalik pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo? Yumuko si Haraya, lalong hinigpitan ng yakap sa mga bata. Dahil ang pag-ibig po, sir, hindi natatapos kapag nasaktan ka. Ang mga batang ito, wala silang kasalanan. Hindi ko po kayang matulog sa labas habang alam kong umiiyak sila sa loob. Sa sandaling iyon, parang gumuho ang buong mundo ni Banoy. Ang lahat ng kanyang pride, ang kanyang pagiging CEO, ang kanyang mga pagdududa, lahat ay natunaw sa harap ng kadalisayan ng puso ni Haraya. Biglang nagmulat ng mata ang maliit na si Sinag. Tumingin ito kay Haraya pagkatapos ay kay Banoy. Sa gitna ng kanyang lagnat, isang mahinang salita ang lumabas sa labi ng bata. Mama! Napapikit si Banoy. Ang sakit. Ang sarap sa pakiramdam. Ang katotohanan ay mas masakit pa sa anumang kasinungalingan ni Sol. Tumayo si Banoy. Ang kanyang mukha ay puno ng isang bagong determinasyon. Inalis niya ang kanyang Amerikana at ibinalot ito sa nanginginig na balikat ni Haraya. Dito ka lang, madiing sabi ni Banoy habang hinahawakan ang kamay ni Haraya. Huwag kang aalis. Kahit anong mangyari. Huwag kang aalis sa tabi nila at sa tabi ko. Lumingon si Banoy sa pinto. Doon, nakatayo si Sol, gising na at namumutla habang nakatingin sa eksena.
Hawak-hawak pa rin ni Sol ang mga dokumento ng guardianship sa kanyang kamay. Kuya, Banoy, maipapaliwanag ko. Nanginginig na sabi ni Sol. Tumingin si Banoy kay Sol. Wala nang luhang lumabas sa kanyang mga mata, kundi isang apoy na handang tumupok sa lahat ng kasinungalingan. Wala ka nang dapat ipaliwanag, Sol, malamig na sabi ni Banoy. Dahil sa gabing ito, tapos na ang paghahari mo sa bahay na ito. Lumabas si Banoy ng kwarto at dahan-dahang isinarado ang pinto. Tila ayaw magising ang katahimikang binuo ni Haraya sa loob. Hinarap niya si Sol na nakatayo sa madilim na pasilyo. Ang liwanag mula sa kidlat sa labas ay nagbibigay ng nakakatakot na anyo sa mukha ni Sol. Ang dating magandang mukha na ngayoy puno ng panlilisik at takot. Kuya, huwag kang maniwala sa kanya. Pilit na tawa ni Sol habang itinatago ang mga papel sa likuran niya. Nandito lang yan para makuha ang loob mo. Magnanakaw siya, di ba? Nakita natin ang kwintas sa bag niya. Hindi sumagot si Banoy. Lumakad siya palapit kay Sol. Bawat hakbang ay may dalang bigat ng isang hatol. Huminto siya nang ilang pulgada lang ang layo sa kanyang hipag. Ang kwintas, mahinang sabi ni Banoy. Ang kwintas na paborito ni ate mo. Alam mo ba kung bakit hinding-hindi iyon kukunin ni Haraya? Nanatiling tahimik si Sol. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa mukha ni Banoy. Dahil ang lock ng kwintas na yon ay sira na noon pa. Pagpapatuloy ni Banoy, ang boses ay puno ng pait. Ipinagawa ko yon bago siya mamatay, pero hindi ko pa naibibigay sa kanya. Walang nakakaalam niyon, kundi ako at ang mag-aalahas. Pero ang kwintas na nakuha sa bag ni Haraya, maayos ang lock dahil ang kwintas na yon ay ang imitasyon na binili mo para sa sarili mo noong nakaraang taon, Sol. Masyado kang nagmadali sa pag-frame sa kanya, hindi mo na tiningnan kung aling kwintas ang nakuha mo. Nabitawan ni Sol ang mga papel na hawak niya. Nagkalat ang mga guardianship documents sa sahig na nabasa na ng tumutulong tubig mula sa kisame. At ito, pinulot ni Banoy ang isa sa mga papel. Guardianship papers? Sa gitna ng bagyo, habang ang mga anak ko ay nanginginig sa takot at sakit, ang tanging inisip mo ay ang pirma ko para makuha ang kontrol sa pera nila. Kuya, para sa kanila to. Para hindi tayo mawalan. Para sa'yo, Sol. Sigaw ni Banoy. Dahilan para mapatalon sa gulat ang babae. Alam ko na ang tungkol sa mga utang mo sa sugal. Alam ko ang tungkol sa demand letters na natatanggap mo. Ginamit mo ang alaala ng kapatid mo para makuha ang tiwala ko. Pero hinayaan mong mamatay sa sakit ang mga anak niya dahil lang sa pera. Sa gitna ng tensyon, lumitaw si Manang Gunita mula sa hagdanan. May hawak na telepono. Sir, bumalik na po ang signal. Tinawagan ko na ang ambulansya at ang mga pulis. At sir, may nahanap po ako sa ilalim ng sofa ni Ma'am Sol. Inabot ni Manang Gunita ang isang maliit na vial ng gamot. Ito po yung pampatulog na ibinibigay niya sa mga bata para hindi sila mag-ingay tuwing gabi. Nanlaki ang mga mata ni Banoy. Ang galit na nararamdaman niya ay napalitan ng isang malamig na puot. Pinapakain mo ng pampatulog ang mga anak ko? Banoy, makinig ka. Susubukan pa sanang lumapit ni Sol para humawak sa braso niya, pero marahas siyang itinulak palayo ni Banoy. Huwag mo akong hahawakan, bulyaw ni Banoy. Mula sa sandaling ito, wala ka ng karapatang tumapak sa batubalani. Wala ka ng karapatang makita ang mga anak ko. Ang kapatid mo. Kung nakikita ka niya ngayon, sigurado akong ikakahiya ka niya. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Ako ang pamilya mo. Sigaw ni Sol. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng nahulog. Ang kanyang boses ay naging matinis at puno ng lason. Sino ang papalit sa akin? Ang yayang yan? Isang hampas lupa mula sa kung saan? Mas pipiliin mo ang isang estranghero kaysa sa sarili mong dugo?
Tumingin si Banoy sa pinto ng kwarto kung saan naroon sina Haraya at ang kanyang mga anak. Naalala niya ang init ng yakap ni Haraya sa mga bata, ang sakripisyo nito sa gitna ng bao, at ang katapatan nitong bumalik kahit itinaboy na. Oo, sagot ni Banoy ng may paninindigan. Dahil ang tunay na pamilya, Sol, hindi sinusukat sa dugo. Sinusukat ito sa kung sino ang handang manatili sa tabi mo kapag ang mundo mo ay gumuho na. At sa kwentong ito, ikaw ang estranghero. Eksaktong bumukas ang gate ng mansyon at narinig ang wangwang ng ambulansya at sasakyan ng pulis. Pumasok ang mga awtoridad at dinala si Sol na nagpupumiglas at sumisigaw ng mga sumpa. Nang muling tumahimik ang bahay, naiwan si Banoy na nakatayo sa pasilyo, pagod, basa at sugatan. Pero sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, naramdaman niya ang isang bagay na akala niya ay hindi na babalik. Kapayapaan. Dahan-dahan siyang bumalik sa kwarto ng mga bata. Nakita niya si Haraya na nakasandal sa gilid ng kama, nakatulog na rin sa sobrang pagod habang hawak pa rin ang kamay ni Sinag. Lumapit si Banoy at marahang hinaplos ang buhok ni Haraya. "Salamat," bulong niya. "Salamat sa pagliligtas sa amin." Sumikat ang araw sa lungsod ng Takip Silim nang may dalang kakaibang liwanag. Ang mga ulap na nagdala ng bagyo kagabi ay napalitan ng asul na langit, at ang Villa Batubalani, na dati ay tila isang madilim na kuta, ay dahan-dahang binabalot ng init ng umaga. Nagising si Haraya sa huni ng mga ibon sa labas ng bintana. Napansin niyang nakahiga na siya ng maayos sa isang malambot na kama at may makapal na kumot na nakabalot sa kanya. Hindi ito ang kanyang maliit na kwarto sa tabi ng kusina. Ito ay isa sa mga guest room ng mansyon. Agad siyang napaupo. Ang unang hinanap ng kanyang mga mata ay ang mga bata. "Gising ka na pala." Napalingon si Haraya sa pinto. Doon ay nakatayo si Banoy. Wala na ang suot nitong mamahaling suit. Nakasuot lang siya ng simpleng puting t-shirt at jogging pants. Hawak niya ang isang tray na may mainit na sabaw at kape. "Sir Banoy, ang mga bata po. Si Sinag." Nag-aalalang tanong ni Haraya habang sinusubukang tumayo. "Shh! Magpahinga ka muna," marahang sabi ni Banoy habang inilalapag ang tray sa bedside table. Maayos na si Sinag. Wala na siyang lagnat. Binabantayan sila ni Manang Gunita sa hardin. Kumakain sila ng almusal habang nagbibilad sa araw. Huminga ng malalim si Haraya, tila nabunutan ng tinik sa dibdib. "Salamat sa Diyos." Tumingin si Haraya kay Banoy at napansin niyang tila nagbago ang aura nito. Wala na ang matalim at malamig na titig. Ang mga mata nito ay puno ng kapayapaan, bagaman may bakas pa rin ng pagod. "Haraya," panimula ni Banoy. Ang boses ay malamyos. "Gusto kong humingi ng tawad sa lahat ng sakit na idinulot ko sa'yo, sa hindi ko pagtitiwala, sa pagtataboy ko sa'yo sa gitna ng bao." Umiling si Haraya. "Tapos na po yon, sir. Ang mahalaga po ay ligtas ang mga bata." "Hindi, Haraya. Hindi sapat ang tapos na," giit ni Banoy. Umupo siya sa dulo ng kama, malapit sa kanya, pero may sapat na distansya. "Masyado akong nabulag ng galit at lungkot mula nang mamatay ang asawa ko. Hinayaan kong ang ibang tao ang magdikta kung sino ang dapat kong pagkatiwalaan. Muntik ko nang mawala ang lahat dahil sa pride ko." Tinitigan ni Haraya ang kanyang mga kamay. "Naintindihan ko naman po kayo, sir. Mahirap po talagang magtiwala sa panahon ngayon, lalo na kung marami kayong dapat protektahan. Pero ikaw ang nagturo sa akin na ang tunay na proteksyon ay hindi galing sa pera o sa matataas na pader," sabi ni Banoy habang dahan-dahang inaabot ang kamay ni Haraya. Sa pagkakataong ito, hindi inilayo ni Haraya ang kanyang kamay. "Bumalik ka para sa mga anak ko, kahit wala kang obligasyon. Iniligtas mo ang pamilya ko, Haraya." Isang mainit na pakiramdam ang dumaloy sa puso ni Haraya. Ang kuryenteng naramdaman niya noon ay naroon pa rin,
pero ngayon ay mas malalim at mas payapa. Pagkalipas ng ilang oras, lumabas si Haraya sa hardin. Nakita niya sina Alab, Hamog, at Sinag na naglalaro sa damuhan. Si Manang Gunita ay nakaupo sa bench, nakangiti habang pinapanood sila. Nang makita ng mga bata si Haraya, sabay-sabay silang tumakbo patungo sa kanya. Yaya Hara, dito ka na lang, di ba? Hindi ka na aalis? Sigaw ni Hamog habang yumayakap sa kanyang binti. Napatingin si Haraya kay Banoy na nakatayo sa likuran niya. Tumango si Banoy nang may kasamang nangiti, isang totoong nangiti na umabot sa kanyang mga mata. Hindi na aalis si yaya niyo, sabi ni Banoy sa mga bata. Lumapit siya at tumayo sa tabi ni Haraya. Pero may itatanong muna ako sa kanya. Humarap si Banoy kay Haraya. Kinuha niya ang dalawang kamay ng dalaga sa harap ng kanyang mga anak at ni Manang Gunita. Haraya, alam kong nagsisimula pa lang tayong maghilom. Marami pa akong dapat ayusin sa sarili ko at sa pamilyang ito, sabi ni Banoy. Ang boses ay puno ng paninindigan, pero hindi ko na kayang isipin ang buhay namin nang wala ka. Ayaw ko nang maging yaya ka lang. Gusto kong maging bahagi ka ng pamilyang ito. Sa paraang gusto mo, sa panahong handa ka na. Maaari bang manatili ka sa tabi namin? Natahimik ang buong hardin. Ang tanging maririnig ay ang ihip ng hangin at ang tibok ng puso ni Haraya. Tumingin siya sa mga bata na puno ng pag-asa ang mga mata at tumingin siya kay Banoy, ang lalaking akala niya ay bato ang puso. Pero ngayon ay handang magpakumbaba para sa pag-ibig. Ngumiti si Haraya. Ang mga mata ay nagniningning sa luha ng kaligayahan. Opo, Sir Banoy, mananatili po ako. Isang masayang hiyawan ang nagmula sa mga bata. Niyakap nilang lahat sina Banoy at Haraya. Sa gitna ng yakap na yon, naramdaman ni Banoy na sa wakas, ang Batubalani ay hindi na lamang isang gusali. Ito ay isa na namang tahanan. Ang sikat ng araw sa umagang ito ay tila may kasamang musika. Wala na ang mabigat na katahimikan na dati ay bumabalot sa bawat sulok ng Villa Batubalani. Sa halip, ang maririnig ay ang tawanan ng mga bata, ang kalansing ng mga kubyertos, at ang amoy ng sariwang bulaklak mula sa hardin. Ngayong araw ay ikatlong kaarawan ni Sinag. Ang mansyon ay napapalamutian ng mga makukulay na lobo at banderitas. Isang malaking selebrasyon ito, hindi para magyabang ng yaman, kundi para ipagdiwang ang muling pagkabuhay ng kanilang pamilya. Mula sa balkonahe, pinapanood ni Banoy ang kanyang mga anak. Si Alab ay abala sa pagtulong kay Manang Gunita sa pag-aayos ng mga upuan. Wala na ang galit sa mga mata ng bata. Napalitan na ito ng sigla at responsibilidad. Si Hamog naman ay tumatakbo sa damuhan, kalaro ang kanilang bagong aso. At ang maliit na si Sinag, ang batang muntik nang mawala sa kanila, ay masiglang naglalaro sa ilalim ng puno. Naramdaman ni Banoy ang isang malambot na haplos sa kanyang braso. Napalingon siya at napangiti. Si Haraya iyon. Hindi na siya suot ang kupas na damit ng isang yaya. Nakasuot siya ng isang simpleng bestidang kulay asul na lalong nagpapatingkad sa kanyang likas na ganda. Pero sa kabila ng pagbabago sa kanyang anyo, ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng kababaang loob at pagmamahal. Ang mga matang nagligtas kay Banoy mula sa dilim. Handa na ang lahat sa ibaba, Banoy, wika ni Haraya. Ang pagtawag niya sa pangalan nito, sa halip na Sir, ay parang isang matamis na kanta sa pandinig ni Banoy. Hinawakan ni Banoy ang kamay ni Haraya at dinala ito sa kanyang mga labi. Salamat, Haraya. Salamat sa pagpili na manatili. Salamat din sa pagpili na magtiwala muli, sagot ni Haraya. Sabi ni Nanay sa probinsya, ang bahay daw ay gawa sa bato at kahoy, pero ang tahanan ay gawa sa pag-ibig at katotohanan. Ngayon ko lang naintindihan niyon ng husto. Bumaba silang magkahawak kamay sa sala. Bago magsimula ang handaan, tumigil si Banoy sa tapat ng dingding kung saan nakasabit ang mga litrato ng pamilya.
Doon, sa gitna, ay may isang bagong frame. Hindi ito isang formal na portrait. Isa itong kuha noong nakaraang linggo sa tabing dagat. Nakaupo si Banoy at Haraya sa buhanginan. Habang ang tatlong bata ay nakayakap sa kanila, lahat ay tumatawa ng abot langit. Sa tabi nito ay nananatili pa rin ang litrato ng yumaong asawa ni Banoy, hindi bilang simbolo ng pighati, kundi bilang isang magandang alaala na nagbukas ng daan para sa bagong simula. Daddy! Yaya Hara, halina kayo. I-blow-blow na ni Sinag ang candle. Sigaw ni Alab. Nagkatinginan sina Banoy at Haraya. Sa simpleng sandaling iyon, alam nilang tapos na ang bao. Marahil ay may mga pagsubok pa ring darating sa hinaharap, pero wala na silang dapat ikatakot dahil natagpuan na nila ang pinakamahalagang kayamanan, isang pag-ibig na hindi kailangang magmula sa dugo, kundi sa isang pusong handang magsakripisyo at umunawa. Habang hinihipan ni Sinag ang kanyang kandila, sa gitna ng palakpakan at tawanan, ang Villa Batubalani ay muling nagliwanag. Hindi dahil sa mga mamahaling ilaw, kundi dahil sa pag-ibig na sa wakas ay nakauwi na. Dito po nagtatapos ang ating kwento, mga minamahal naming taga-subaybay. Ang kasaysayan ni Banoy at Haraya ay isang paalala sa ating lahat na ang tunay na pamilya ay hindi lamang nabubuo sa pamamagitan ng dugo at apelyido. Minsan, ang mga taong tunay na magmamahal at magtatanggol sa atin ay ang mga estranghero na ipinadala ng tadhana upang hilumin ang ating mga sugat. Ang pagtitiwala at direktang intuwisyon ay mahalagang sandata laban sa mga mapanlinlang na balak. Ngunit ang pagmamalasakit at malasakit sa kapwa ang tunay na magdadala sa atin sa kapayapaan. Huwag nating kalimutan na sa gitna ng pinakamalakas na bagyo ng buhay, laging may isang Haraya na magsisilbing liwanag at awit sa ating dilim. Sana po ay nagustuhan ninyo ang kwentong ito at nag-iwan ito ng aral sa inyong mga puso. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at sa pagpapahiram ng inyong oras sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Ano pong uri ng kwento ang gusto ninyong pakinggan sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba at sisikapin naming ihatid ito sa inyo. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.